Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming daan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas de Aquino sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni na Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang may tatag, ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamta ng mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nila silang dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghanap pa sila ng sariling bayan. Kung naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac
at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tayo pong lahat, kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus naman ay nakahilig sa unan, sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil." At sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas.
at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakatulog ka ba ng mahimbing sa gabi? Maraming dahilan kaya hindi tayo nakakatulog ng maayos, ng mahimbing. At isa sa mga dahilan, marami tayong inaalala sa buhay. Pag naiisip natin yung mga responsibilidad natin, pag naiisip natin yung mga problemang meron tayo ngayon, pag iniisip natin yung mga hamon ng buhay ngayon, sa pagtulog natin, di tayo makatulog ng maayos at mahimbing. Kahit sa pagtulog, naroroon yung pangamba at pag-aalala. Ganito natin mailalarawan itong ebanghelyo natin ngayon. Sumasagisag ito sa pagharap ng hamon ng buhay. Pagka marami tayong problema, lagi nating ikinukumpara ito sa unos, sa bagyo. Tinatawag natin itong bagyo ng buhay. Kapag kasunod-sunod yung ating mga problema, lalo na mga malalaki mga problema natin, para itong bagyo. At alam natin, pag may bagyo, natatakot tayo. Pag may bagyo, di natin alam kung ano mangyayari at kung gaano yung panganib na pwedeng dumating. Ganon pagka meron tayong mga suliranin. Sa tagpong ito ng Ebanghelyo, sinasagisag nito yung maraming hamon ng buhay kay Jesus at maging sa mga alagad. Yung unos na kanilang hinarap sa gitna ng dagat, sumasagisag sa maraming mga pagsubok na haharapin nila. At sa gitna ng pagsubok na ito, nagulat sila na si Jesus natutulog lang. Kahit malapit na silang lumubog. Kaya nga nung ginising nila, ang sabi nila, "Hindi mo ba alintana? Natutulog pa kayo? Lulubog na tayo?" Pero ang tugon lang ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Yung pagtulog ni Jesus ay hindi ibig sabihin wala siyang pakialam. Yun ang akala ng mga alagad. Wala yatang pakialam si Jesus na eto hinaharap natin yung unos, pero siya natutulog lang. Yung pagtulog ni Jesus sumasagisag, hindi ng kanyang walang pakialam, sumasagisag ito ng kanyang kumpiyansa sa kanyang Ama sa langit, na hindi siya pababayaan. Yung pagtulog niya ay kapanatagan sa puso na ang kanyang Ama mas malaki kaysa sa anumang hamon na haharapin niya sa buhay. Tayo rin, laging sinasabi natin yan. God is bigger than our biggest problem. Mas malaki ang Diyos sa pinakamalaking unos ng buhay. Kaya mapanatag din tayo. Matuto tayong tulugan yung mga problema natin sa buhay. Ibig sabihin ng tulugan, hindi yung walang gawin. Siyempre, dapat harapin yung mga hamon ng buhay. Harapin natin ng may katatagan ng kalooban. Hindi yung walang pakialam. Yung pagtulog, hindi ibig sabihin walang gawin. Yung pagtulog dito, sumasagisag ng confidence, ng pagiging nagtitiwala na meron tayong mas malaking Diyos. Kaya nga dahil ang Diyos ay naririyan, pwede tayong matulog ng mahimbing. Ibig sabihin, pwede tayong dumaan sa buhay na ito na puno ng mga unos at pagsubok ng may kapanatagan.
Huwag tayong matakot. Huwag tayong padala sa sobrang pag-aalala. Matuto tayong makatulog pa rin ng mahimbing sa gabi. Kahit paggising natin, alam natin, haharapin na naman natin yung mga malaki nating problema. Confident tayo na merong gumagabay sa atin sa lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay. Ito ang ating panalangin palagi sa Panginoon. Panginoon, palakihin mo ang aming tiwala at pananalig. At yung laki ng pananalig namin ang magbigay sa amin ng katatagan kahit napakalakas ng unos ng buhay, na huwag tayong matinag. Kung meron man magiging dahilan na tayo ay mabibigo sa buhay na ito, yan yung takot. Takot ang kabaligtaran ng pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, babalutin ka ng takot. At pag natatakot tayo, sobrang nag-aalala, napaparalisa tayo, mas lalo tayong walang magagawa. Ang taong takot ay nawawala ng kakayanang kumilos, di ba? Pag takot tayo, imbis na harapin natin yung kinatatakutan natin, ay hindi na lang tayo nakakakilos dahil nga takot tayo. Samantala, kung meron tayong confidence, pag may tiwala tayo, nadidiscover natin, may kakayanan pala tayong harapin kahit ang pinakamalaking unos ng buhay. At yung kakayanan na yan ay galing sa Panginoon. Kaya matuto tayong matulog katulad ni Jesus, matuto tayong maging panatag, malakas man ang unos sa buhay natin sa kasalukuyan. Magtiwala tayo sa Diyos na laging gumagabay at nagpoprotekta sa atin. Sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa kantohanang ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan ng napakagulong daigdig. Ating itugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga yumao naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kapatid nating humihiling ng ating dasal
dahil sa mga unos ng buhay na kanilang kinakaharap. Ipagdasal din natin ang mga intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa sa misang ito. Panginoon, pagkalooban mo kami ng kapanatagan at tatag ng kalooban sa gitna ng mga unos ng buhay. Matuto kaming magtiwala sa iyong pagmamahal. Ikaw na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas de Aquino ay ginugunita ay kalugdan mo nawa. At bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupurit pinasasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni Santo Tomas de Aquino, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami yadya sa latang masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bububuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kay Santo Tomas de Aquino, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humaiyo kayong taglay ang karunungan mula kay Kristo. Salamat sa Diyos.